lahat ng shame, lahat ng kasalanan, lahat ng curses, inako niya na lahat sa krus. At nung namatay siya, pinako siya sa krus, ang sabi niya doon, it is finished. So what is finished? Our salvation is finished. That's why when we pray, ang sasabihin natin, and the best way to pray, and this is what the title of my pag-uusap sa inyo is that the better way to pray. Ang model ng prayer natin is yung the Lord's Prayer. Ang the Lord's Prayer, yung sinasabi ng isang preacher na sandwich prayer. Kasi, bakit nagiging sandwich prayer? Kasi, dahil tapos na ang lahat, inako na ni sa cross lahat ng kasalanan natin, ang lahat ng curses, ang lahat ng sakit, karamdaman, poverty, lack, everything has been taken care of already at the cross. So, wala na tayong dapat gagawin kung hindi. Tanggapin natin ang ginawa niya sa cross para sa atin. Paniwalaan natin at ipamumuhay natin. Kaya pag nag-pray tayo is ganito, Lord, thank you for what you have done at the cross, for what you have given your Son Jesus, your only begotten Son, who died for me at the cross that I may have life and I may have it even abundantly. And thank you, Lord, that I'm already healed. Kahit na naramdaman mo pa yung sakit, mga symptoms and everything. Bakit? Kasi nandito pa tayo sa lupa. Ang kinakain natin is medyo marami pang, yung mga na pesticides sa gulay, o kaya yung mga pinapakain natin sa manok and everything. So may epekto yun, sa katawan natin. So yun ang ini-experience natin na magkaroon ng symptoms sa katawan natin. But ang gagawin mo lang doon is that tanggapin mo yung ginawa na ni Kristo sa krus, paniwalaan mo, at i-declare mo, at tanggapin mo. Now, sabihin mo sa akin, paano yun kung nandyan pa yung sakit na nararamdaman ko? This is the time that you would always claim the Word of God. So yun ang magiging laman ng prayer mo is that yung pasasalamat, yung paniniwala, at yung pagtanggap. Na talagang pinagaling na tayo, na talagang kinuha na niya lahat ang curses sa atin, ang hirap at karamdaman at kapobrihan, kinuha niya na lahat. At binigay niya sa atin ang buhay na walang hanggan. Amen? So yun ang magiging laman ng prayer nyo. Hindi na yung palagi kayong nagmamakawa sa Panginoon. Kasi hindi na natin pwedeng pilitin ng Panginoon na maawa sa atin. Bakit? Dahil tapos na. Naintindihan nyo? Nagets nyo? Oo. So ang magiging prayer natin, hindi na natin pahirapan ang sarili natin na bugbugin natin yung puso natin, bugbugin natin yung pader, bugbugin natin magsisigaw tayo o kaya sumasayaw, lumulundag, o kaya gagawin ng lahat para lang mapansin ng Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon sa atin, mga anak, tapos na ang lahat, binigay ko na sa inyo ang aking beloved Son. Siya'y namatay na para sa lahat ng pangangailangan ninyo, para sa lahat ng kasalanan, pinatawad ko na kayo. Hindi nyo na dapat paghirapan, hindi nyo na dapat ipagsakripisyo dahil pinatawad ko na kayo. At binigay ko na lahat ang karangyaan ko kasi nung pinako ako sa cross, ako'y nagiging pobre para sa inyo. Para kayo ay magiging mayaman at
malusog sa mundong ito. Amen? Naintindihan niyo? Okay. Ano pa ba? So yun. So ang magiging prayer nyo is that hindi na repetitious. Hindi na iso. Araw-araw, gabi-gabi. Yun palagi yung prayer ninyo na, Lord, bigyan mo naman ako ng pera. Lord, pagalingin mo naman na ako. Lord, baguhin mo naman yung asawa ko. Di ba? Lord, yung anak ko masyadong matigas ang ulo. Hindi na yun ang dapat sasabihin ninyo sa Panginoon. Sabihin niyo, Panginoon, salamat sa aking asawa. Mahal na mahal niya ako. Bukas bigyan niya ako ng roses. Bukas bigyan niya ako ng maraming pera para mag-shopping ako sa SM. Bukas, ang mga anak ko ay tutulungan na niya ako maglaba, magplancha, magluto. Yun ang magiging dapat gagawin ninyo sa pagpe-pray. Hindi yung puro kayo reklamo, puro kayo chismis, puro kayo murmur, puro kayo reklamo. So you cannot do that to God. You can only do your thanksgiving. Kaya ang sabi ng Biblia is that enter into His gates with thanksgiving. And ano ba? With praise. Yun yung unang banat ninyo pag nag-pray kayo. You praise the Lord. You thank the Lord for what He has done for you. You thank the Lord for His goodness. You thank the Lord for His faithfulness. You thank the Lord for what He has done for you. You thank the Lord because He is good. Hallelujah. Yun yung prayer na dapat, yun ang ginagawa natin. But, noon kasi, very religious tayo, di ba? Kailangan pagandahan ng pagpipray, di ba? Sabi, Oh Lord of heaven and earth, have mercy on me. Mga ganon. Hindi na yun. Hindi na yun. Okay naman, Panginoon, awa ka sa akin, tulungan mo ako. Sabihin ng Panginoon, binigay ko na. Kinaawaan na kita, ako na ngayong namatay. Binigay ko ng lahat sa'yo. Only what you have to do is to believe, to receive, and to declare. Amen? Hallelujah. Mabuti naman naintindihan niyo ako. Naghihirap ako dito. Diyos ko, Lord. Hallelujah. Tika muna, inom muna ako. Thank you, Lord. Minsan kasi, ugali natin palagi yung akala natin prayer pero hindi. Yung bang magsumbong tayo sa Panginoon, akala natin napakagaling na kasi natin dahil sinabi mo na lahat yung pagkukulang ng ibang tao sa'yo, pagkukulang ng asawa mo, pagkukulang ng lahat. At saka, minsan, irereklamo mo pa kay Lord yung sinasabi ng doktor, yung sinasabi ng mga kaibigan mo, na ganito ka, na ganito ka. So magsusumbong ka sa Panginoon. Akala natin maganda yon, pero hindi pala. Ang sabi ng Panginoon, do not tell me your problems. Tell your problems about me, God. So ganito yon. Halimbawa, may pangangailangan kayo. Halimbawa, may sakit kayo. Halimbawa, may problema kayo sa asawa ninyo. Halimbawa, may problema kayo sa trabaho ninyo. Halimbawa, may problema kayo sa kaibigan, sa neighbor ninyo. Huwag mong isumbong lahat kay Lord yan. Dahil It's 2:22 p.m. Dahil alam na niya. Okay?
Hindi mo na kailangan isumbong yan dahil alam na niya. Ang dapat mong gawin is that, sabihin mo doon sa problema na yon, hoy problema, tapos ka na sa cross ng Kalbaryo. Hindi ka na magiging sagabal sa aking pamumuhay o sa aking kapayapaan o sa aking kaligayahan. Hindi ka na magiging sagabal sa aking buhay ngayon at magpakailanman. Diba? So yun ang sabihin niyo sa problema ninyo. Kahit anong problema, kahit anong pagsubok, kung meron man, huwag niyo nang isumbong sa Panginoon. Okay? Sabihin niyo doon sa problema kung anumang circumstances meron kayo. Sabihin niyo doon, alam mo, problema, ang Panginoon ko napakabuti. Ang Panginoon ko napaka-faithful. Ang Panginoon ko napakaganda. Ang Panginoon ko napakabuti. You have to praise the Lord through your problems. Tell your problems, tell the world about Jesus. Amen? Amen. Kasi ayaw ng Panginoon yung nagmumurmur ka eh. Ayaw ng Panginoon yung puro ka reklamo. Kaya ang ibahin natin ngayon is that stop complaining, stop murmuring, stop telling God about anything under the sun, but tell your problems about the Lord Jesus Christ. Amen. Now, sabihin mo, paano naman yan, Madam? Meron akong prayer na 20 years na, 30 years na, hindi pa naman ako sinagot. Ang tanong ko sa iyo, mga kapatid, mga beautiful ladies in this convention, ano ba kasi, ano ba kasi yung panalangin ninyo? Paano nyo kasi sinabi? Paano nyo panalangin? Kasi imposible na yung prayer mo hindi nasasagot. Bakit? Sabi ng Biblia kasi, when you pray, the Lord has already answered your prayer. Ang sabi nga doon sa, sabi nga doon na, while yet you were saying, sinasabi mo pa lang yung petition mo, pinadala ng Panginoon si Mark yung anghel niya, si Mark Angel, pinadala niya yung answer. At yung answer na yun, actually, in the New Testament, it is already given at the cross of Jesus Christ. Amen? Naniwala ba kayo? So, paano kayo, gusto kong magtanong kayo, kung meron kayong hindi naintindihan, o mayroon kayong issue na gusto nyong i-clear up natin ngayon. Ha? Kasi yun lang ang hindrance sa prayer mo. At the only hindrances to all your prayers that you prayed already 20 years ago, 30 years ago. Alam mo kung ano ang hindrances? Ano? Unbelief. Thank you, sister. Unbelief. Kasi, pag nagpe-pray kayo, at hindi naman kayo naniniwala na binigay niya, talagang hindi bibigay. But, binigay na yun ng Panginoon. The only thing is that you have to claim. You have to receive and you have to hold on to that promise that really your prayer has been answered already. Now, kung ngayon, kung nagpe-pray ka ngayon about something else at hindi mo nakita, nagbabawi ka. That's unbelief. Ha? Nag-back out ka doon sa paniniwala mo.
So hindi kasalanan ng Panginoon yun kasi ang Panginoon, sinagot na niya lahat ang prayer mo actually talaga. Whatever you need, kasi sabi nga gano'n, whatever you need, sabi niya sa Philippians 4:19, I have already supplied all your needs according to His riches and glory by Christ in heaven. So, you have, when you got born again kasi, no na born again kasi tayo, yung power is already in us. That is the Holy Spirit. Kaya nga yung nag-aral tayo ng spirit, soul, and body, ano yun, natatakol yan doon. Di ba? Kasi yung spirit, yung blessing na in the spiritual realm is already in our spirit. Now, you have to renew your mind only that you would, that the mind, that the soul would really understand and that ibuksan niya yung kanyang paniniwala at pananampalataya. Makipagsang-ayon siya sa Holy Spirit. Then, the power, then the result is really visible. Okay? Amen? What else? Kagaya ng kagalingan. Sabi niya doon sa 1 Peter 2:24, by His stripes, you were already healed. Isaiah 53:5, ang sabi niya doon, by whose stripes, you were healed. So, kung sakit na naramdaman mo ngayon ay hindi, sa akala mo hindi pa gumaling, sinungaling nga ron yung salita ng Panginoon. Sabi niya sa 1 Peter 2:24 at saka sa Isaiah 53:5. So, paano mo i-deal yun? So, ngayon, ang Panginoon nga ron ang sinungaling. Yung kanyang sakripisyo sa cross, wala na nga ron kahalagahan. Diba? Kaya ang pinakamagandang talaga is that paniwalaan mo, tanggapin mo. At yung Holy Spirit that is living in you, the same power that resurrects Jesus from the dead, the same power that can also reside, that can also operate in you. So yung power na yun, pwede mo rin i-release. Pwede mo rin i-declare. Pwede mo rin pakinabangan. Amen? Okay. Ano pa ba? Pastora, ikaw na. Balik tayo doon sa, ang sabi niya kanina, yung prayer, yung model prayer natin, na sandwich prayer.